Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan naman natin ngayon ang game ng Lakers kontra sa koponan ng Minnesota Timberwolves. Ito ang unang NBA game ng Lakers ngayong 2024-2025 season. At dito sa game na to mga ropa, nangyari ang first ever in history. Naglaro si LeBron James at Bronny James na magkasabay sa loob ng court. The first ever father and son duo sa NBA history. Dito sa game na to mga ropa, panalo ang Lakers sa kanilang unang game. 1-0 na sila. Ngayon mga ropa, paano nga ba tinalo ng koponan ng Lakers ang napakalakas na team ng Minnesota Timberwolves na pinangungunahan ni Anthony Edwards? Ito ang game analysis at breakdown ng Lakers versus Wolves. Simulan na natin to. Okay game. Ito mga ropa, unang salang, bola ng Lakers. Pansinin muna natin dito yung first 5 na ginamit ng Los Angeles. Dalawang gwardiya dito ng Lakers, D'Angelo Russell at Austin Reeves. Forwards naman si Rui Hachimura at LeBron James at naglalaro ng sentro si Anthony Davis. Ngayon pansinin natin dito sa unang possession nila mga ropa. Dito pa lang sa unang possession, malalaman na natin or maaalata na natin yung binabalak na gagawing diskarte dito ni Coach JJ Redick para sa Lakers. Pansinin natin dito sa unang play na to mga ropa. Naka-spread out sa floor yung 5 players ng Lakers dito. Anthony Davis nasa may corner 3, Rui Hachimura nandun sa may wing, as well as si LeBron James nandun din sa may wing. At si D'Angelo Russell at Austin Reeves nandito sa ibabaw. Tingin ko mga ropa, ang purpose ng Lakers dito kaya nila ginagawa to ay dahil sa depensa ni Rudy Gobert. At the same time, para ma-spread din nila ang depensa ng Minnesota Timberwolves at hindi maipon doon sa may paint or doon sa ilalim pag sasalaksak sila. Sa ganitong senaryo at setup mga ropa, pinapaluwag ng Lakers dito ang depensa ng Minnesota Timberwolves sa paggamit nila ng spread out dito sa play na to. At ang nangyari nga dito mga ropa, nag-screen si LBJ dito sa may ibabaw, and then dahil spread out ang kanilang position dito, kay nick out ni Austin Reeves agad yung bola dito kay Anthony Davis. Nakita kasi ni Austin Reeves dito na pwedeng help defense si Rudy Gobert at mag-close out sa kanya. Medyo nahiya pa nga si Anthony Davis na tumira dito sa may 3-pointer, pero feeling ko may lisensya to na tumira sa may 3-pointer, kaya rin siya nakaposition dyan. Kahit nitong preseason game mga ropa, sa mga laro nila, tumitira si AD dito sa may 3-pointer. Pero ang ginawa nga ni Anthony Davis dito mga ropa, nag-extra pass siya dito kay Rui Hachimura. Still open 3-pointer kay Rui Hachimura, kaya tinake niya na yan. Rui Hachimura for 3, basket is good. Eto mga ropa, another one, possession ulit ng Los Angeles Lakers. At dito sa pagkakataon na to, again, naka-spread out na naman yung kanilang lineup. Nasa corner 3 na naman si Anthony Davis, pero dun sa may kabilang banda, nag-set na naman ng screen dito si The King LBJ kay D'Angelo Russell. Pero this time nga si D'Angelo Russell ang nagmamando ng bola. Extra pass niya dito kay Rui Hachimura na nandito rin nakapwesto sa may wing 3-pointer. At dahil nga spread out yung floor dito para sa Lakers, lahat sila nandun sa may 3-pointer. At walang player na nandun sa may baba. Sa extra pass na to kay Rui Hachimura mga ropa, maluwag na ang depensa ng Minnesota Timberwolves. Naka-spread out ang Minnesota Timberwolves dito sa depensa dahil nga sa position ng Lakers na to na lahat sila nasa may 3-pointer. Ang tendency dito mga ropa, pagka-blow by ni Rui Hachimura dito sa depensa ng Minnesota, nasa laksakan niya agad ito. At dahil nandun si Rudy Gobert sa side ni Anthony Davis, wala siya doon sa may ilalim ng paint para dumepensa, hindi niya mako-close out yung atake ni Rui Hachimura na yan. Kaya ang nangyari, easy 2 points slam dunk para kay Rui Hachimura, no problem. Although naka-close dito si Rudy Gobert mga ropa, pero yung space na nagawa ng kanilang spread out ng Lakers ang naging main factor kung bakit nahuli sa close out si Rudy Gobert dito. Ang nangyari tuloy, easy slam dunk by Rui Hachimura, basket is good. Depensa naman ang koponan ng Los Angeles Lakers mga ropa. Ang defense sila dito ay zone defense. Sa possession pa nga na to mga ropa, zone defense ng Lakers, diba? Si Anthony Davis ay nandun pa sa ibabaw dumedepensa. Ngayon mga ropa, dahil zone defense ang gamit ng Lakers dito, ang effective na pambasag sa zone defense mga ropa ay ang long range shot. Pansinin natin dito si Anthony Edwards na sumisenyas na i-space out pa ang floor. At ganun nga nangyari mga ropa, pinasa dito kay Anthony Edwards yung bola. Huli na sa close out ang koponan ng Lakers dito. Naipukol na ni Anthony Edwards sa may 3-pointer dahil sa space na nagawa dahil sa zone defense. Dapat talaga ma-close out ng Lakers yan na mabilisan. Pero dahil medyo nahuli nga yung pag-close out nila, easy 3-pointer para kay Anthony Edwards, long bomb, basket is good, no problem. Tapos dito mga ropa, the next play, nakakuha ng stop at steal ang koponan ng Los Angeles. Fast break scenario dito mga ropa, pero pagka kasi dito sa fast break, si LeBron James na ang nauna para sa koponan ng Lakers. Mostly unstoppable na talaga tong tao na to, at dito nga nakakat pa siya dito sa fast break galing sa pasa ni Austin Reeves. Kaya ang nangyari, slam dunk para kay LeBron James, no problem, easy, basket is good. At another one mga ropa, again, possession ng Lakers.
Lakers. Sinasabi ko sa inyo yung game plan nila na to, hindi pa rin nila binabago dito. Still, spread out pa rin ang kanilang lineup. Lahat sila halos na sa may 3-pointer. At ang tendency dito mga ropa, nakakuha ng mismatch si LBJ dito kay Rudy Gobert sa may ibabaw. Merong enough space dito si LBJ sa may 3-pointer para pukulan si Rudy Gobert dito ng long bomb. Still, meron din namang choice si LBJ dito na salaksakan si Rudy Gobert. Kasi mismatch yan, mas mabilis si LeBron James dyan kay Rudy Gobert. Pero nagsettle dito si The King LBJ sa may 3-pointer na madali niya natirahan dyan ang depensa ni Rudy Gobert. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni The King LBJ. Buti na lang, saktong-sakto yung bagsak ng bola dito kay Anthony Davis. Tong tira ni Lolo Bron, basura na, naging ginto pa sa kamay ni Anthony Davis. Easy 2 points tuloy para sa kanya, basket is good. Again mga ropa, sa kabilang banda naman, pansin ko lang dito sa depensa ng Lakers. Naka 2-3 zone defense sila kung saan nasa ibabaw si Anthony Davis. Again, ito na naman yung depensa nila simula nung una. Dahil nga dito sa depensa na to mga ropa, malayang nakakatira ng 3-pointer ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Dito another kick out pass na naman dahil sa zone defense ng Lakers. Easy 3 points na naman, open 3-pointer yan. Matagal ang close out ng Lakers dito sa may 3 points. Basket is good para sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Nagtapos sa first quarter score na 23-22, lamang lang ng isang punto sa kupunan ng Los Angeles. Ngayon dito naman tayo pumunta sa second quarter. Ang ganda ng ginawang diskarte dito ni Coach JJ Redick dahil na-anticipate niya na nilabas ng Minnesota Timberwolves si Rudy Gobert at ang lumalarong center na para sa Wolves dito ay si Nasri. Ang ginawa ng Lakers dito mga ropa, kumat lang dito si D'Angelo Russell dito sa may gitna. May option dyan si Dilo na itira ang bola sa may mid-range. Meron din naman siyang option dyan na ipasa yung bola dito kay Jackson Hayes na kakat dito sa may paint. Pero sa senaryo na to mga ropa, mas naging applicable ang option na ipasa ni Dilo kay Jackson Hayes ang bola. Dahil yon sa iniintay na pagkakataon ni D'Angelo Russell na to. Kumagat sa depensa dito si Naz Reid na inibabawan siya at dinepensahan siya. Yun lang naman ang iniintay ni D'Angelo Russell dito na go signal para ipasa kay Jackson Hayes ang bola. Dahil kumagat dito si Naz Reid sa kanya, wala nang bantay at butas na yung paint para sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Easy 2 points na yan kay Jackson Hayes, basket is good. Another one mga ropa, wala nga si Rudy Gobert dito para sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Kinapitalize at minaximize yan ng Lakers yung pagkakataon na yan. Pick and roll naman ang ginawa nilang play dito dahil wala nga si Rudy Gobert na pwedeng dumepensa dito sa roller nila. Sa pagkakataong to, pick and roll lang kay Jackson Hayes, rumol na dyan si Jackson Hayes at na-receive niya naman na maayos yung pasa. Dahil hindi si Rudy Gobert ang dumedepensa dito at si Naz Reid ang dumedepensa, alam naman natin na Defensive Player of the Year si Rudy Gobert. Ibig sabihin, mas maayos ang depensa niya kay Naz Reid. Kaya sa pagkakataong to mga ropa, ang dali lang na naging trabaho ni Jackson Hayes. Dahil wala nga si Rudy Gobert dito sa may ilalim sa paint na pwedeng bumlock sa kanya ng maayos. Ang tendency, easy 2 points para kay Jackson Hayes, basket is good. Eto pa, another one mga ropa, pass break naman ang kupunan ng Lakers. Di ba kanina nung first quarter naka-spread out yung kanilang position dito sa may court. Ngayon dahil wala nga si Rudy Gobert dito sa lineup ng Minnesota Timberwolves, tignan natin ang ginawa ni LBJ dito. Alam niyang open lane yan para sa kanya, maliliit yung dumedepensa doon sa may paint. Kaya imbis na i-kick out ni LBJ ang bola dito sa may 3-pointer, ginawa niya, finorce niya na ang issue. Dahil alam niyang kayang-kaya niya salaksakan dyan at walang defender ng Minnesota Timberwolves na malaki. Ngayon mga ropa, yan ang importansya ng isang Rudy Gobert dun sa presence niya sa ilalim. Ngayon dahil wala siya sa lineup ng Minnesota, yan ang nangyayari mga ropa. Sinasalaksakan at kinakapitalize ng Los Angeles Lakers yung pagkakataon na yan para sumalaksak sila doon sa may paint. Ang tendency open lane para kay LBJ, kahit sumabay ang mga malilit na yan, baka makakuha pa ng foul kung didikitan nila. Basket is good kay LBJ. Sa pagkakataong to mga ropa, hindi na matiis ng coach ng Minnesota Timberwolves ang ginagawa ng Los Angeles Lakers. Kaya ang ginawa niya, binalik niya na dito sa lineup si Rudy Gobert. At the same time, pumasok na din dito ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Dalton Neke. Dahil na-anticipate ng Lakers na bumalik na si Rudy Gobert sa may lineup at meron na namang threat dun sa depensa sa ilalim. Ang ginawang diskarte ni Coach JJ Redick dito, pinaangat nila si Jackson Hayes dito sa may ibabaw para mag-set ng screen. Ang tendency niyan mga ropa, hindi naman siya sinundan dyan ni Rudy Gobert dahil wala namang threat itong si Jackson Hayes sa may 3-pointer or kahit sa mid-range man. Pero ang di nila alam dito mga ropa, yung screen na yan ni Jackson Hayes, screen yan para kay Dalton Neket. Pagka-switch sa depensa ni Dalton Neket, nasa na si Rudy Gobert, nandun sa may ilalim, sa may paint. Open 3-pointer agad yan pagka-screen ni Jackson Hayes. Basket is good yan para kay Dalton Neket. Easy 3 points, no problem. Ngayon mga ropa, ang ginawa ng Lakers dito, kinuha nila yung pagkakataon na kung saan si Rudy Gobert binalik nga dun sa may ilalim. Ang ginawa naman nila, pupukol sila ng long range bomb dito dahil nagbalik na nga si Rudy Gobert doon sa may paint. Ngayon mga ropa, dito sa second quarter, pinasok na ang magtatay, si LeBron James at si Bronny James. Magkasabay pa silang pinasok dyan. Kaya sa pagkakataong to, history was made. LeBron James at si LeBron James Jr. ang first ever father and son duo na
na nakapaglaro sa NBA. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. Ngayon mga ropa, sa pagkakataong to dahil sa pambihirang diskarte na pinamalas ng Los Angeles Lakers sa first at second quarter, nahawakan nila ang kalamangan pagdating ng third quarter sa score ng 55-42. At the same time mga ropa, na maintain din ng Los Angeles Lakers ang kanilang composure at ang kanilang diskarte hanggang dito sa third at fourth quarter, kung kahit nagtapos ang game dito, na overall game ay lamang ang koponan ng Los Angeles Lakers. Natapos ang game sa score na 110-103. Nanguna dyan si Anthony Davis with 36 points at 16 rebounds. Sinundan ni Rui Hachimura with 18 points at 5 rebounds. What the first game para sa koponan ng Los Angeles Lakers. 1-0 na sila ngayong NBA season. Ngayon mga ropa, pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion sa mga napansin nyo sa naging bago sa game ng Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves. Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.